Ang Vigan Ilocos Sur ang nag-iisang pambato ng Pilipinas sa New 7 Wonder Cities of the World ng UNESCO World Heritage Site. Ngunit sa kabila ng reputasyon nito, ano nga ba ang nakatagong dito sa bawat ng natatangin ng dalampasigan? Ang Vigan Ilocos Sur ay matatagpuan sa hilagang silangan ng Luzon. Ang geografiya ng bayan ay nakaharap sa South China Sea. Dahil dito, masagana ang huli ng mga yamang dagat. Kaya naman, ang isa sa mga pangkabuhayan ng mga naninirahan dito ay ang pangingisda. Ang pangalang Vigan ay nagsimula sa mga Chino na ang ibig sabihin ay beautiful shore. Ngunit bakit ang sinasabing paraisong dalampasigan ay isa na ngayong dalampasigan na hitik sa mga abandonadong aparato na ginamit sa magnetite black sand? Ang magnetic black sand, isa sa mga pangunahing sangkap sa paggawa ng mga bakal tulad ng barya at lata. Pagdating naman sa usaping kalikasan, ang magnetic black sand ang nagsisilbing pundasyon ng dalampasigan. Kapag ang magnetic black sand ay nahiwalay at ang malaking bahagi nito ay nawala, ang alon ay maaaring lumakas at pumunta sa mga kabahayan. Tinahak ng buong team ang San Vicente Shoreline. Nakakalunos pagmasdan ang dalampasigan. Kaiba sa ibang tabing dagat, napakikitaan ng kasaganahan at kagandahan. Animoy isa itong disyerto, patay, walang pakinabang sa mga naninirahan dito. Habang binabaybay namin ang dalampasigan, nakilala namin si Mang Larry, isang mangingisda. Marami na lumapit na ang dagat. Rason nila yung mga naglablaksan, ay ewan ko lang kung anong pinakapinuno. Ay makakahuli din naman kung siswertin ka. Swerte-swerte lang. Pero mas marami yung hindi nakakahuli. Talagang wala talagang mahuli dito sa ano. Siyempre may pamilya sila, siyempre yun lang talaga ang paraan. May gumagamit pero hindi sila gumagamit dito sa quad, doon lang sa laot. Hindi walang masyadong black sand operation doon. Yung mga karating bayan, yung Kabayan, San Vicente, at Santa Catalina, yun yung mga talagang sa kasaysayan, yun doon yung maraming mining operations. Pero yung sa Vigan Ilocos Sur, dahil nga malapit, magkakadugtong naman yung coastal line niya, yung nagkakaroon ng black sand mining doon sa katabing dalampasigan, naapektuhan na rin yung dalampasigan ng Vigan. Parang yung nag-erode yung dalampasigan ng San Vicente. Kasama na rin yung nadadami na rin yung Vigan. Tapos yung mga yung ibang water system katulad ng mga rivers, nadadamay na rin. Kasi doon kumukha ng kabayan yung mga yung mga mangingisda natin sa Vigan. Ganyan. Kung saan yun, nababawasan yung mga islang nakuha nila. Tikom ang bibig ng mga taga-Vigan ukol sa black sand mining sa kadahilan ng may bahid raw ng politika ang isyong ito. Kaya nang subukan namin hingi ng opinyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1, ay hindi rin sila tumugon sa aming panayam. Actually sa ngayon, yung hindi yung mga local
yung makasabat ng mga mining companies yung parang hinahabol. Kasi nga, syempre yun yung mga malalakas dito sa Ilocos. So, sila yung mga politiko. Actually, parang ayun nga, hinahabol nila yung mga foreign mining companies. Pero yun nga, dahil nga wala sila dito, ganun. Nung magkaroon na ng cease and desist order, wala na yung mga insect, yung mga Taiwanese na kumukaan ng mga black sand natin. Kaya sa kasalukuyan, wala pa talagang napapanagot. Nangyari. Hindi pwedeng ang kakasuhan ng dapat. Binisita ng Department of Justice Secretary Laila De Lima ang San Vicente Shoreline upang ipatigil ang pagmimina ng ating buhangin. Ito ay nagtagumpay at ito rin ang naging daan upang makahinga ng maluwag ang mga naninirahan dito. Ngunit marami pa ring agam-agam na nagpahinga lamang panandalian ang pagpapatakbo ng minahan sa lugar na ito. Parang kahit nga mismo simbahang Katoliko dito sa Vigan, sumama na dun sa sila na mismo yung nag-lead dun sa malaking rally kaya rally siya. Ay, ang naitutulong lang namin dito na bumarangay, nagrarally kami noon. Dalawang beses isang buwan. Kasi ang buhangin kung wala na yung black sand, malambot. Hindi na may babalik yun. Hindi na sir. Makalumang bahay, kalesa, mga pagkain na tatak vegan, at sa pagsapit ng gabi ay maaaninag ang makukulay na ilaw sa buong kabayanan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga katangian ng vegan na nagbukas ng oportunidad upang dumugin ito ng mga turista. Makulay, makaluma, makasaysayan. Ngunit sa kabila ng mga ito, ay may nakakubling kasiraan ang natatangi nitong dalampasigan na hindi na kailanman maibabalik sa dati nitong anyo at forma na maging ang dagat at panahon ay hindi ito kayang solusyonan. Ang lihim ng vegan ay ang lihim din na pagkasira ng kanyang kalikasan.